Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman na mula sa kaban na mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Robilin na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang isda na mailap at hindi nakikihalubilo sa iba na pinamagatang. Ang isdang hindi nakakikita. Isinulat ito at iginuhit ni Oliver V. Arevalo ng Central Luzon. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod. Handa na ba kayo maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sa ikalimang araw ng paglikha ni Bathala, ay nilikha niya ang iba't ibang uri ng mga hayop sa himpapawid, lupa at tubig sa kagubatan. Subalit, sa ilalim ng tubig ay may isang nilalang na mailap at hindi nakikihalubilo sa magkakaibigang sina ibon, uod at daga. Ano kayong nasa ilalim ng tubig na iyon? Wika ng masungit na si daga. Susubukan kong lumusot sa ilalim ng lupa upang matanaw ko ang nilalang na iyon. Wika naman ni uod. Lumusot si uod sa ilalim ng lupa at huminga ng malalim bago makarating ang kanyang ulo sa tubig. Subalit sa kasawiang palad ay hindi ito gaanong nakatanaw dahil humapdi agad ang kanyang mga mata. Dali-dali siyang umahon pabalik sa ibabaw ng lupa. Lumapit naman si daga at inihakbang ang kanyang paa sa tubig at sumilip. Hindi ko kaya ang lamig ng tubig. Sigaw ni daga at dali-dali siyang umahon at bumalik sa kanyang kinatatayuang lupa. Huling sumubok si ibon. Ibinuka niya ang kanyang pakpak at paikot-ikot siyang lumipad sa himpapawid upang mas matanaw ang nilalang. Subalit, tulad ni daga at uod ay sawi rin siyang masilayan ang nilalang sa ilalim ng tubig. Biglang may narinig na tinig ang magkakaibigan. Umalis na kayo. Ako si isda. Hindi ako nakalilipad gaya ni ibon o nakapaglalakad sa lupa tulad ni daga. At lalong hindi ko kayang gumapang at lumusot sa ilalim ng lupa tulad ni uod. Iba ako sa inyo. Wala akong kayang gawin. Umalis na kayo! Pasigaw na sinabi na nagtatagong si isda sa ilalim ng tubig. Sumapit ang gabi at nagdilim ang kalangitan. Ang bilog na buwan na lamang ang nagbigay liwanag sa kanilang mundong kinagagalawan. Nang biglang bumuhos ang malakas na ulan, nagdulot ito ng baha. Sinubukan ni ibon na lumipad, subalit hindi kinaya ng kanyang pakpak ang malalaking patak ng ulan. Inanod siya kasabay ni uod at daga. Tulong! 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 Sabay na isinigaw ng magkakaibigang nalulunod sa baha. Pinipigilan ni isda na lumabas sa kanyang tahanan. Subalit, naawa siya sa magkakaibigang hindi marunong lumangoy. Huwag! Huwag mo akong kainin! Pagmamakaawang sabi ni uod, kinagat ni isda ng marahan ang katawan ni uod at dali-dali niya itong dinala sa dahon na nakakabit sa tangkay na isang puno at doon niya ito iniwan. Nagmamadaling bumalik si isda kay daga at pinasakay ito sa kanyang likuran. Buong lakas niyang kinaya ang bigat ni daga at mabilis na lumangoy pabalik sa puno na kinalalagyan ni uod at doon ito pinababa. Napaisip si isda. Wala na akong sapat na lakas upang buhatin si ibon. Lumingon-lingon siya sa paligid
at nakita niya ang isang maliit na sanga. Ibon, ibon, dulo ng tangkay ay iyong kagatin at ikaw ay aking hihilahin. Wika ni isda. Nang ito'y kagati ni ibon, ay buong lakas siyang hinila ni isda patungo sa puno. Binantayan ni isda ang magkakaibigan hanggang sa sila ay makatulog. Samantala namang humuhupa ang baha habang sumisikat ang araw. Hindi na malaya ni isda na nasa ibabaw na siya ng lupa. Pagdilat niya, ay nakita niya ang kanyang sarili sa tubig. Napagtanto niya. Hindi ko kakayanin ang mabuhay sa lupa. Bulong pa niya sa sarili. Ngayon ay nakikita kong may mga bagay pala akong kayang gawin na hindi kayang gawin ng iba. Dagdag pa niya at dali-daling tumalon si isda pabalik sa tubig. Lahat tayo ay nilikha ni Bathala ng pantay-pantay. Wika ni ibon, dagdag pa ni Uod. Hindi natin malalaman ang mga bagay na kaya nating gawin kung tayo ay magtatago lamang. Hindi pa nakalalayo ay tinawag siya ni Uod, Daga at Ibon. Isda! Isda! Maraming salamat sa iyong pagtulong o hindi dahil sa iyo ay hindi kami makaligtas sa baha. Nakangiting sabi ni Daga at masayang tumugon si isda. Walang anuman. Maraming salamat din sa inyo dahil sa inyo ay nakita ko ang aking sariling kakayahan. Maraming salamat sa inyong payo mga kaibigan. Tugon ni isda. Masayang nagtampisaw si isda sa tubig dahil sa tuwang kanyang nararamdaman. Maraming salamat, Bathala, sa pagkakaroon ng mga bagong kaibigan at pagkakataong may bahagi ang aking sarili at kakayahan sa aking kapwa. Wika ni isda habang masayang lumalangoy sa tubig. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.